Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romántico. Ang pag-ibig ay sadyang masalimuot at walang sino mang nakatitiyak na magiging kapalaran. Dapat lamang ihanda ang ating sarili sa gagawing pakikipagsapalaran. Mapalad tayo kung sakaling matapat at malinis ang uri ng damdamin na sa atin ay inilalaan. Dahil sadyang mahirap maghanap ng tunay at wagas na pagmamahal na mapapanatiling walang hanggan. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ngayon ang kasaysayang padala ng isa nating taga-subaybay mula sa Pasay City at siya'y nagpatago sa pangalang Carlos. Dear Mr. Romantico, sa pag-ibig pala, hindi pinag-uusapan ang haba o ikli ng pagkakakilala. May matagal mo nang kasama, ngunit hindi mo magawang mahalin. Subalit, mayroon ding kahit iilang araw mo pa lamang nakikilala, lagi ng laman ang iyong puso at isipan. Katulad ng magkakilala kami ni Rhea nang hindi inaasahan. Sorry din. Nagte-text kasi ako kaya hindi ko sinasadyang mabangga kita. May nilingon naman ako kaya hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko. Ako may kasalanan. Teka, para walang lamangan. Pareho na tayo may kasalanan. Payag ka? Ay, sige na nga. Ako nga pala si Carlos. Ikaw? Rhea. Madalas ka dito sa park? Hindi. Naisipan ko lang dumaan dito kasi matagal na rin akong hindi nakakapamasyal. Pareho pala tayo ng dahilan. Kaya tayo narito. What a coincidence. Nagkatagpo tayo. Oo nga. Nagkabanggaan pa. At magkakilala. Rhea, pwede ba tayo maging magkaibigan? Carlos, mukhang magandang resulta ng lakad mo. Tay, mano po? Kawan ka ng Diyos. Ano, may mapapasukan ka na bang trabaho? Wala pa po. Ako, akala ko pa naman magkakatrabaho ka na. Dahil mahigit 1 linggo na mula nang ma-lay-off ka sa huli mong pinasukan. Tay, kung saan-saan na ako nag-apply pero wala pa pong linaw. Bakit? Pagdating mo mukha ka pang masaya. Kasi meron akong nakilalang bagong kaibigan. Babae? Opo. Sinasabi. Rhea ang kanyang pangalan. Taga Bulacan. Pero nangungupahan dito sa Pasay. Mukhang interesado ka sa kanya. Tay. Kasi ngayon ka lang nagkwento sa akin ng tungkol sa isang babae. Siguro interesado ako sa kanya kasi kinuha ko yung cellphone number niya tsaka address. Lalo mong dapat pagbutihin ang paghahanap ng trabaho. Yan po talaga ang gagawin ko, Tay. Baka bigla kang masubo sa pag-aasawa Ate Lina, bakit naman ako masusubo sa biglang pag-aasawa? Yan naman talaga malamang ang mangyari sa'yo, Rhea. Hindi ko mabihira akong umuwi dyan sa Bulacan. Magiging padalos-dalos ako sa pagdedesisyon sa buhay. Hindi nga ba ganyan ka naman talaga? Naku, nakasama pa yata yung pagtawag at pangungumusta ko sa inyo. Mabuti pa ano? Huwag ko na lang kayong kumustahin kahit kailan. Mr. Romántico. Basta
Mr. Romantiko, sa pagkakakilala ko kay Rhea, masayahin siya. Subalit, may problema pala siya sa kanyang kapamilya, lalo na sa kanyang ate Lina na nakatatandang kapatid. Yes! Okay ka rin, Alvin, no? Mas natuwa ka pa kaysa sa akin nang malaman mong magkakaroon na ako ng trabaho. Siyempre, natutuwa ako na magkakaroon ka na uli ng trabaho dahil siyempre kaibigan kita, no? At matutuwa ka nga pala dahil makakabayad na ako ng utang dito sa tindahan mo. Sus, magkano lang naman yung nautang mo sa akin? Wala yun. Ang bait mo talaga. Sa'yo lang. Kasi marunong ka magbayad. Hindi gaya ng iba, may pagkabalasubas. Hayaan mo, makakabayad din ako ng mga utang na loob ko sa'yo. Ikaw ang kukunin kong abay kapag nag-asawa na ako. Ha? Carlos? May bala ka na ba mag-asawa? Rhea? Ay, Carlos? Nagulat ka yata. Medyo. Hindi ba itinawag ko sa'yo na minsan susunduin kita rito sa pinapasukan mong pabrika? Akala ko naman nagbibiro ka lang. Basta sinabi ko sa'yo, tututukanin ko. Sinundo mo pa ako. Malapit lang naman dito sa pabrika yung inuwian ko. Okay lang. Pagkatapos natin magmerienda, ihatid na lang kita doon sa uuwian mo. Ay, wag na. Ayaw mo magmerienda tayo? Okay lang sa akin yun. Pero wag mo na akong ihatid. Kasi bawal sa boarding house ang magkaroon ng bisitang lalaki kami ng mga ka-boardmates ko. Ganun ba? Oo. Ba, okay na sa akin yung makasama ka. Hindi ka ba maabala? Hindi ka abalahan, kundi kasiyahan para sa akin na makasama ka. Totoo? Lahat ng sinasabi ko sa'yo, kaya kong patunayan. Mapatutunayan mo yan pagtagal ng ating pagiging magkaibigan. Hello? Hello, Rhea? Sinig ito. Paano mong Paano kita natawagan? Nagtanong-tanong ako sa ilang kaibigan mo na naging kaibigan ko na rin noon. Ganon? Kumusta ka na? Okay lang. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkita at nagkausap. Bakit ka tumawag? Namimiss kita. Ikaw, hindi mo ba ako namiss? Bakit? May dahilan ba para mamiss kita? Hindi pinagsamahan tayo. Wala akong alam na dapat pa natin pag-usapan. Huwag ka na tatawag sa akin. Huwag na kahit kailan. Mr. Romántico. Ligid sa akin, Mr. Romántico. May naging nakaraan si Rhea sa ibang lalaki. Nakaraan niya na hindi niya ipinaalam sa akin. Tay, para po sa inyo. Ay, salamat, Carlos. Pagpasensyahan niyo na po yan. Yan lang ang inabot ko sa inyo. Okay lang sa akin to. Ay, kaya lang, hindi ganitong naiaabot mo sa akin ng mga naunang pagkakataon na nagkatrabaho ka. Kasi may pinag-iipunan ako eh. Nag-iipon ka? Opo, para sa amin ng girlfriend ko. May girlfriend ka na? Oo. Nang manligaw ako kay Rhea, sinagot niya ako. Ang bilis naman yata. Ilang araw pa lang kayong nagkakakilala ng Rhea na yun na. Gan po yata ang uso ngayon, tay. At nakikiuso lang po kami ni Rhea. May date nga po kami mamayang gabi. Nagsisisi ka bang sumama sa akin dito sa motel? Hindi, Carlos. Bakit ka umiyak? Kasi bago naging tayo, alam mo may problema ako sa pamilya ko. Oo. Ang manligaw ako sa'yo, sabi mo, kamamatay lang ng mama mo. Masakit sa akin ang pagkawala ng mama ko. Napakasakit. Ang bait-bait ni mama.
Mahal niya ako. Kapag may problema ako, handa siyang tumulong sa akin. Kahit na magkamali ako, pinatatawad niya ako agad. Inuunawa. At kailanman hindi niya ako pinabayaan. Kaya nung mawala siya, para akong naputulan ng isang paa. Mahigit 1 buwan ang naililipit ang mama mo. Sanay akong may nanay na nagmamahal, nagmamalasakit, at laging handang dumamay. Rhea, nawala man ang mama mo. Narito ako. Timing nga yung pagdating mo sa buhay ko. Nung magkakilala tayo, pinaramdam mo sa akin ang pagmamalasakit at pagmamahal mo. Nabawasan yung pagdadalamhati ko sa pagkawala ng mama ko. At nariyan pang ate Lina mo. Ang ate ko na inaasahan kong iintindi at magmamalasakit sa akin. Nauunawa at magpapatawad sa mga pagkakamali ko, natutulong at nadamay sa akin sa oras ng kagipitan. Pinabayaan niya ako. Itinuring na ibang tao. Pagkalibing sa mama namin, inaway niya ako. Sinisi sa pagkamatay ng magulang namin. Sinaktan pa niya ako. Huwag mo na siyang problemahin. Paano hindi ko po problemahin ang ate ko, Carlos? Kapag umuwi ako sa bahay namin sa Bulacan, aalis siya. Kababaeng tao makikipag-inuman. Tapos kapag lasing na, kukumprontahin ako, sisisihin, aawayin, sasaktan. Laging ganun yung ginagawa sa akin kapag nagkikita kami. Carlos, aping-api na ako. Awang-awa na ako sa sarili ko. Kapag hindi na akong makapagtimpi dyan, lalabanan ko talagang ate Lina ko. Magkamatayan na kami kung magkakamatayan. Wag. Wag, Rhea. Hindi tama na makipag-away ka sa nakatatanda mong kapatid. Ano? Habang panahon na lang ba niya akong aapihin at sasaktan? Para matapos na ang problema mo sa ate mo, magsama na tayo. Ha? Magre-live-in tayo? Payag ka ba, Rhea? Mr. Romantico. Mr. Romantico, ilang araw pa lamang kaming nagkakakilala ni Rhea. Naging malapit na kami sa isa't isa. Hanggang nagkaroon kami ng pagkakaunawaan. Sa unang date namin, naipagtapat niya sa akin ang naging problema niya, lalo na sa kanyang nakatatandang kapatid. At nagkasundo kaming magsama. Though the skies should fall, remember I shall always be forever true and loving you. LV, etong bayad ko sa nautang ko dito sa tindahan mo. Oh, baka wala ka pang pera, Carlos. Nakasweldo na ako sa bago kong trabaho. Sige. Salamat. Kapag medyo kinapos ka na lang uli, magsabi ka lang sa akin. Baka hindi na ako mangutang uli sa'yo eh. Oh, bakit? Yayaman ka na ba? Hindi. Lilipat na kasi ako ng tirahan. Uy, bubukod ka na sa itay mo? Kailangan. Kasi magsasama na kami ng girlfriend ko eh. Ha? Ngayon ko lang nalaman na may girlfriend ka na pala. Noong nakaraang linggo pa. At magsasama na kayo? Oo. Kaya kailangan ko nang bumukod sa tatay ko at lumipat ng tirahan. Carlos? Oh, bakit parang natahimik ka? Wala. Good luck na lang sa buhay na papasukin mo. Salamat. Sana lumigaya ka at hindi ka magsisi. Ano, Carlos? Magsasama na kayo ng girlfriend mo? Oo, tay. Matapos pong pumayag si Rhea na mag-live-in kami,
Nag-down payment na po ako sa apartment na titira namin. Lakas naman ang loob mong bumukod ng tirahan. At makipag-live-in, wala ka namang permanenteng trabaho. Magkatrabaho ka man, contractual lang. Tuwing ika-6 na buwan, ay standby ka. May trabaho rin po si Rhea, tay. Teka, anong klaseng babae ang makakasama mo? Mabait po siya. Mabait. Ilang araw mo pangalang niligawan, naging kayo na. At 2 linggo pa lang ang relasyon nyo, magsasama na kayo. Hindi mo pa nga siya naipapakilala sa akin. Ipakikilala ko rin po siya sa inyo, itay. Mahal ko po si Rhea at mahal niya ako. Ewan ko. Tay, sigurado ko pong nagmamahalan kami. Maaaring mahalin mo nga ang babaeng yon. Dahil pikit mata kang susubo sa pakikisama sa kanya. Kahit alam mong wala kang matatag na hanap buhay. Magtutulungan naman po kami. Pero ikaw na rin ang nagsabi. Kamamatay lang ng mama niya. At nag-away sila ng ate niya nang makipagrelasyon sa sayo. Wala naman pong kaugnayan yun sa pagkakaintindihan namin. Anong wala? Anong malay mo? Kung ang magulong sitwasyon lang ni Rhea sa mga kapamilya niyang dahilan, kaya nakipagrelasyon sa sayo. Tay, huwag niyo namang sirain ang loob ko. Sinasabi ko lang sa iyong obserbasyon ko bilang magulang mo. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Salamat na lang po sa pagmamalasakit niyo sa akin. Salamat na lang. Sige. Baliwalain mo mga payo ko. Tay, kapag napasama't naging kawawa ka sa gagawin mo, wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Nirerespeto ko po mga sinasabi niyo bilang magulang ko, tay. Pero buo na po ang desisyon ko. Makikisama ako kay Rhea sa ayaw niyo at sa gusto. Rhea? Ako nga, Ate Lina. Ibang cellphone ginamit ko sa pagtawag sa'yo. Kasi hindi mo sinasagot yung mga tawag ko kapag cellphone ko ginamit. Wala akong alam na dahilan para tawagan mo pa ako. Ate... Maghanap ka ng kausap mo! Mr. Romántico. I'll be loving you. Mr. Romántico, pinagpatayan si Rhea ng telepono ng kanyang kapatid. Kaya masama ang loob niya na naibulala sa akin. Though the skies are full, remember I shall always be. Asya, tumahan ka na. Hindi tama yung ginagawang pagbabaliwala sa akin ng Ate Lina ko, Carlos. Naiintindihan kita. Kontratuhin niya ako. Parang napakalaki ng nagawa akong kasalanan sa pamilya namin. Hindi lang kayo nagkakaintindihan ng kapatid mo. Kaya nga bala kong umuwi sa Bulacan. Sasamahan kita. Huwag na. Hayaan mo na ako. Ayokong madamay ka pa sa problema namin magkapatid. Pero Rhea... Carlos, sundin mo na ang gusto ko, please. Sige, ikaw ang bahala. May babalikan lang ako sa bahay ng mga magulang ko. Sige, Ate Lina, basagin mo lahat ng kasangkapan sa bahay na ito. Total, hindi ikaw nagpundar ng mga yan, kundi mga magulang natin. Ang lakas ng loob mo magbalik dito sa bahay matapos ka magpakagaga na naman, Rhea. Sige, sisihin mo na naman ako. Dahil sa katarantadahan mo nun, na problema si Mama hanggang sa nagkasakit. At kung kailan huli na ang lahat, saka mo pinagbigyan ng pakiusap niya magpakatino ka. Mali ako. Matagal na tayong ulila sa ama. Nagkasakit at namatay pa si Mama dahil sa kagagahan mo nun. Tapos ngayon, nagpakasira ka na naman? O kahit anong gawin ko sa buhay ko, wala kang pakialam. Talagang wala akong pakialam sa'yo! Ay, wag mo akong pandilatan! Matapang ka na, ha? Samang-samaan na ako sa mga pang-api mo! Hindi ko mo nakakabata ako sa'yo, papayag na lang akong kayanin mo, awayin, saktan! Wala kang karapatang gawin yan sa akin! Dahil hindi ako nakaasa sa'yo, nagtatrabaho ko para buhayin ang sarili ko! Hindi sarili mo lang ang binubuhay mo, kundi pati yung lalaki mo! Pumayag ka maging palabigasan ng ibang tao? Problema ko na yun! Wala akong pakialam kahit anong gawin mo sa buhay mo! Ang hindi ko gusto, dahil sa pagpapakatatanda
mo, pati ako kinakantsawan ng mga kaibigan ko. Kung ako lang ginagastosan ng mga nakakarelasyon ko, ikaw naman, kapatid ko, ang gumagastos sa mga nakakarelasyon mo. Tanga, gaga, boba! Wala akong pakialam kahit ano sabihin mo. Kapag nakuha ko ng binalikan ko dito sa bahay, hindi na ako babalik para hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Lalong ayoko na makita ka. Wala kang kwentang kapatid. Wala akong kapatid na katulad mo. Wala kang kwentang tao. Huwag mo akong pinagsasabihan ng ganyan. Hindi na ako magpapaapi sa'yo. Sige, walang hiya ka. Anak, maldito ka. Sige, walang hiya ka. Ito ang akin niya. Ngayon, aling ka din talaga. Walang hiya ka. Mr. Romantico. I'll be loving you. Gaya ng inaalala ko, Mr. Romantico. Napaaway si Rhea sa nakatatandang kapatid niya. Mabuti na lamang, may ilang kapitbahay na umawat sa kanila. Carlos! Ah, Uy, daan muna! LV, Ano ba? Kumusta ng kaibigan ko? okay lang. Maligaya? Maligayang maligaya. Mhm. Kasi okay ang pagsasama namin ni Rhea. Mabuti naman. Kapag dumalaw uli ako sa tatay ko, isasama ko na si Rhea para makilala mo siya. Oo, sige nga. Ipakikilala ko sa'yo ang kalibin ko. Ipakilala mo rin sa akin yung boyfriend mo. Ay, wala akong boyfriend. Hanggang ngayon. Oo naman. Masyado ko naman yatang pihikan. Hindi. Gusto mo, may pakikilala ko sa'yo para maging blind date mo. Huwag na. Okay na sa akin na malaman kong happy ka sa buhay mo. Basta maligaya ka, Carlos. Happy na rin ako para sa'yo. I'll be loving you. Rhea, Ikaw na naman, Nick. Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo na akong tatawagan. miss na nga kita. Ikaw, Matagal nang tapos ang lahat sa atin, ano? hindi ko pa rin nakakalimutan ng masasayang araw natin. Huwag na natin pag-usapan yun. Sinikap kong makontak ka dahil hindi mabura sa isip kong masasayang araw natin. Madalas kitang naaalala. Gusto ko sanang ituloy ang nakaraan natin. Hindi na po pwede yung gusto mo. Bakit? Nakipaghiwalay ka lang naman noon sa akin dahil may malubhang sakit ang mama mo. May iba na akong karelasyon. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kalimutan mo na yun. Mahal mo rin ako. Doon yun. Hindi ako papayag na tuluyan kang mawala sa akin. Sorry. Pero masaya kami ng karelasyon ko. At walang dahilan para ipagpalit ko siya sa'yo. Rhea! Bye. Rhea! Rhea! Hindi ako papayag na tuluyan kang mawala sa buhay ko. Hindi, Rhea. Mr. Romantico. I'll be loving you. Dear Mr. Romantico, sa isang maliit at mumurahing apartment kami ng upahan ni Rhea. Ang aming pagsasama ay pinaglaban ko sa aking mga kapamilya. Maging si Rhea ay umiwas sa kanyang dating karelasyon na gustong makipagbalikan sa kanya. My dear phone. Ate Lina, Akala ko kung sino nang kumatok. Ikaw lang pala, Nick. buti natatandaan mo pa ako. Makakalimutan ba kita? Alam kong masama ang loob mo sa akin. Dahil ang pakikisama sa'yo ni Rhea naging dahilan kaya nagkasakit ang aming ina. Nang malaman ko yun, pumayag na akong maghiwalay kami ng kapatid mo. Huli na ang lahat! Lumubha si Mama na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Wala na ang inyong mama. Kaya gusto kong magkabalikan kami ni Rhea. Matagal na siyang hindi umuwi rito sa Bulacan. Saan ko siya pwedeng makita? Hindi ko alam. Ate Lina, Wala na akong pakialam sa kapatid ko. At wala akong pakialam kahit magbalikan pa kayo. Para sa akin, wala na akong kapatid. Rhea? Sino yung tumatawag sa'yo? Wala.
Wala yun, Carlos. Oh? Pagpapatayan mo ba siya ng cellphone kung walang dahilan? Ano, kasama ko yun sa trabaho. Lalaki? Rhea, nang magsama tayo, nagkasundo tayong walang lihiman. Hindi naman ako naglilihim sa'yo. Yan ang sinasabi mo. Pero ibang nararamdaman ko. Okay, sige. Magsasabi na ako sa'yo ng totoo. Yung katrabaho kong lalaki na tumatawag sa akin kasi kinukulit ako. Nanliligaw sa'yo? Oo. Pero sinabi ko sa kanya, may karelasyon na ako. Sinabi mo, naglilibin na tayo. Oo. Kinukulit pa rin ako. Kakusapin ka. Huwag na. Para tigilan na niya ang pangungulit sa'yo. Baka mauwi lang sa away yung paghaharap niyo. Handa kitang ipaglaban. Tsaka alam ko, magsasawa din siya ng pangungulit sa akin. Lalo na kung patuloy ko siyang hindi papansinin at iiwasan. Rhea. Carlos, magtiwala ka lang sa akin. Walang pwedeng makasira sa relasyon natin. Wala. I'll be loving you. Ikaw si Carlos, ang kalibin ni Rhea. Ako nga. Sino ito? Nick, dating boyfriend ni Rhea. Wala akong panahong makipaglokohan sa'yo. Hindi kita ipinagtanong at sinikap makontak kung makikipaglokohan lang ako sa'yo. Wala na babanggit sa akin si Rhea na nagkaroon siya ng ibang boyfriend. Yan nga ang hinala ko eh. Kaya tinawagan kita. Inilihim sa'yo ni Rhea ang tungkol sa amin. Kaya hindi kita masisisi. Naiintindihan ko kung bakit nakipagrelasyon ka sa kanya. Pero ano? Makipagrelasyon ka pa kaya kay Rhea kapag nalaman mo na 1 taon na kaming nag-live-in? Mr. Romántico. I'll be loving you. Nayanig ako, Mr. Romantico. Nang malaman kong nakipag-live-in na pala sa ibang lalaki si Rhea, naging masakit sa akin na inilihim niya yun sa akin. Though the skies should fall, remember as you low. Ano, Carlos? Alak? Oo, Elvie. O hindi ka naman dating umiinom ah. Okay lang naman uminom dito sa harap ng tindahan mo, di ba? Oo naman. Kaya lang... Bigyan mo na ako. Kaysa sa ibang lugar pa ako uminom. Carlos, may problema ka ba? Hindi ako maglilihim sa'yo, Elvie. Nag-away ba kayo ni Rhea? Hindi. Pero masama ang loob ko sa kanya. May nagawang kasalanan sa iyong ka-live-in mo? Meron. Naglihim siya sa akin. Hindi ko alam na bago pa kami nagsama, nakipag-live-in na pala siya sa iba. At hindi akong unang lalaki sa buhay niya. Hindi ako. Carlos. Kung nalaman ko lang agad na nakasama siya sa iba, hindi ako makikipag-live-in sa kanya. Anong plano mo? Kaya gusto kong uminom. Kukumprontahin ko si Rhea. Uusigin ko siya. Gusto kong marinig ang totoo, Rhea. Ang lahat. Oo, inaamin ko, Carlos. Nagkaroon ako ng unang boyfriend bago pa naging tayo. At 1 taon kaming nag-live-in ni Nick. Ay, Carlos! Totoo pala sabi sa akin. Nick, naghiwalay lamang kayo noon dahil nagkasakit ng malubha ang mama mo. Maayos naman kaming naghiwalay noon eh. Nagkasundo kami na magkakanya-kanyang buhay na. Ay, bakit kayo mo lang inamin sa akin yan? Talagang sinadya kong ilihim yun sa'yo dahil ayoko nang maalala ang nakaraan ko sa buhay ng iba. Nang maging tayo, nagkasundo tayong magiging tapat sa isa't isa. Walang lihiman. Ang problema ng isa, problema ng dalawa. Magtutulungan tayo. Gagawin ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin sa habang buhay. Naging tapat ako sa'yo. Ipinaglaban kita kahit kanino. At inaasahan ko na magiging tapat ka rin sa akin. Pero sa ibang tao ko pa nalaman na may nakaraan ka pala sa iba na inilihim mo sa akin. Na hindi mo pa aaminin kung hindi kita kinumpronta. Carlos! Masakit, Rhea.
Napakasakit. Nalaman kong naglihim ka sa akin. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Pabili nga ng sigarilyo. Ay, Mang Pepe. Ay. Kumusta po si Carlos? Wala akong balita sa anak kong yun, LB. Naparito po siya makalawa lang ng hapon. Nabalitaan ko nga na uminom siya dito sa tindahan mo . May problema po yata siya sa ka-live-in niya. Hindi naman siya nagpunta sa amin ang araw na yon. Ay, hindi po? Oo, mula nang makipag-live-in siya, bihira na siya magpunta sa amin. Itatanong ko po sana kung may nabanggit siya sa inyo na plano niya sa hindi nila pagkakaunawaan yata ng ka-live-in niya. Hindi nagtatapat ng problema sa akin si Carlos. Hindi na niya ako itinuturing na magulang. Kaya, hindi ko na rin siya tinuturing na anak. Mr. Romantico. I'll be loving you. Mr. Romantico, mula nang makipag-live-in ako kay Rhea, sa kanya na naukol ang buo kong atensyon. Nakalimutan ko na mayroon akong kapamilya. Carlos, lasing ka na. Hindi ako lasing, LB. Yun o, papaluha ka na habang umiinom dito sa harap ng tindahan ko. Sensya ka lang. Hindi ko lang mapigilan sarili ko . Naiintindihan naman kita. Magkababata tayo, magkaibigan, kaya alam ko, maramdamin ka. Hindi ako maramdamin, LB. Masyado lang ako nasaktan. Naglihim sa akin si Rhea. Ilan po na kami nagsasama bago niya inamin sa akin na 1 taon siyang nakipag-live-in sa iba bago naging kami. O kung hindi mo matanggap yun, bakit nagtitiis ka pa makisama sa ka-live-in mo? Mahal ko kasi siya sa kabila ng lahat. Hanggang kailan ka naman magtitiis? Habang buhay, LB. Kahit nasaktan ako ng todo, handa ako magtiis habang buhay. Huwag lang kaming magkahiwalay ni Rhea. Rhea? Nick? Sa pagtatanong-tanong ko, nalaman ko itong pabrika na pinagtatrabahuan mo pagkatapos na maghiwalay tayo. Nick, pwede ba? Tigilan mo na ako. Mag-usap tayo kahit sandali. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Huwag ka naman magtampo sa akin. Wala akong naging pagkakamali sa'yo. Kinausap mo si Carlos. Oo. Pinaalam mo sa kanyang naging relasyon natin. Dapat lang niyang malaman yun. Kinumpronta niya ako. Hindi ka niya talagang mahal. Hindi ka dapat nakialam sa relasyon namin. Kung talagang mahal ka niya, matatanggap niya ano man ang pinagdaanan mo. Rhea, ang kamay ko, Nick. Ako ang talagang nagmamahal sa'yo. Tapos na tayo. Ibalik natin ang nakaraan. Itiwan mo ang kamay ko. Mahal kita. Huwag kang makulit. Mahal mo ko. Hindi kita mahal. Hindi ako naniniwala. Pakiusap naman, oh. Tumingin ka sa mga mata ko. Nick! Ngayon mo sabihin, hindi mo na ako mahal. Hindi mo masabing hindi mo na ako mahal dahil hindi mo maaring linlangin ang sarili mo, ang puso mo. Mahal mo pa rin ako hanggang ngayon, di ba? Hindi ba? Mr. Romantico. I'll be loving you. Mr. Romantico, nararamdaman ko na nanlalamig na sa akin si Rhea. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Rhea, salamat at dumalaw ka sa akin. Hindi kita matiis na hindi dalawin, Ate Lina. Patapos ko mabalitaan na nagkasakit ka ng maluba.
Okay na ako. Kaya nga dito na lang ako sa bahay nagpapagaling. Ate, ingatan mo ang sarili mo. Ikaw rin. Ingatan mo lagi ang sarili mo, ha? Sige, aalis na ako. Sandang. Arilina? Rhea, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Bakit mo na itanong yan, ate? Bilang nakatatandang kapatid mo, marami ako naging pagkakamali at pagkukulang sa'yo. Na alam kong nagkaroon ng bahagi sa mga naging desisyon mo sa buhay. Mga pagkakamali at pagkukulang na gusto kong ituwid at punan sa'yo. Bilang ate mo. Ate Lena, sorry sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. sorry din. Sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo, ate. Gusto kong malaman mo. Mula ngayon, bukas ang bahay na ito para sa'yo. At nakahanda akong umunawa, dumamay at gumabay sa'yo bilang nakatatandang kapatid mo. Maraming salamat. Kung hindi ka maligaya sa buhay mo ngayon, huwag kang magtiis. Huwag kang patuloy na mabuhay sa kalungkutan. Rhea, tama ang Ate Lina mo. Tama. Tama ka, Nick. Nagbago ng kapatid ko. Hindi dapat na patuloy kang mabuhay sa kalungkutan. Naging masaya naman ako sa piling ni Carlos. Dahil nagkalayo tayo. Pero ngayong nagkabalikan na tayo, dapat ka nang lumayo sa kanya. Masasaktan siya. Kaysa naman tayong masaktan. Nick. Dapat malaman ni Carlos ang totoo, ang tungkol sa atin. Hindi ko yata magagawang saktan ng kanyang damdamin. Kung wala kang lakas ng loob na magtapat kay Carlos, hayaan mo kami mag-usap. Wag. Pero, Rhea, patuloy ka pa rin bang makikisama kay Carlos? Ngayong nagkabalikan na tayo? Carlos. Sino ka? Ako si Nick. Dating karelasyon ni Rhea. Bakit ka na pa rito? Pwede ba tayo mag-usap? Wala akong alam na dapat natin pag-usapan. Meron. Naging kami ni Rhea noon. Kami na ngayon. Yan ang akala mo. Nick. Gusto ko malaman mo na nagkabalikan na kami ni Rhea. Hindi totoo yan. Hindi lang magkalakas ng loob si Rhea na aminin sa'yo ang totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Layuan mo si Rhea. Ipaubaya mo na siya sa akin dahil ako talagang mahal niya, hindi ikaw. Umalis ka na. Matuto kang humarap sa katotohanan, Carlos. Sabing umalis ka na. Matuto kang tumanggap ng kabiguan. Kapag hindi ka umalis, baka hindi ako makapagtimpi. Carlos. Baka magkamatayan tayo. Mr. Romantico. I'll be loving you. Napilitang umalis si Nick. Matapos ko siyang ipagtapuyan, Mr. Romantico. Hindi ko ipinaalam kay Rhea na nagkausap kami ng ex niya. Mabuti na parito ka, Carlos. Kailangan kong maihinga sama ng loob ko, Elfie. Parang sasabog ang tip-tip ko. Mabuti na kapagtimpi ka. Kung hindi nga ako nagtimpi, malamang nag-aaway kami ni Nick. Nagsinungaling na yun. Nagsinungaling kaya sa yung ex ng ka-live-in mo? Hindi ako naniniwalang nagkabalikan na sila ni Rhea. Paano kung totoo yung sinabi niya sa'yo? Elfie, hindi ako naniniwalang makikipagbalikan sa kanya si Rhea. Mas mabuti pa ihanda mo ng sarili mo. Elfie? Paano
kung magkalayo man kayo ni Rhea, hindi ka masyadong masaktan. Oh, Rhea. Rhea, mahal kita. Carlos. Bakit parang napapasok ka sa yakap at halik ko? May sasabihin ako sa'yo. Sana maintindihan mo at mapatawad ako. May problema pa? Wala akong problema sa'yo. Mabait ka. Masikap sa paghahanap buhay. Masarap ang magluto. Masyado ka pang malambing. Kahit ilang buwan na tayo, madalas ka pa rin nakayakap sa akin kapag natutulog. Kasi ang gusto ko, laging maipadama sa iyo na mahal kita. Mahal ko ng higit pa sa buhay ko. Carlos, wag mo akong mahalin ng higit pa sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Unfair yun para sa iyo. Bakit? Hindi ko kayang suklian ang ganong uri ng pagmamahal mo sa akin. Ano ibig mo sabihin? Tapusin na natin ang lahat. Rhea? Tigilan na natin ang pagsasama. Pareho lang tayong nahihirapan. Hindi, Rhea. Kahit anong hirap pa kapag titiis ako, basta magkasama lang tayo. Bakit ka umiilig? Hindi na, Carlos. Rhea, kung may pagkukulang... Wala kang pagkukulang. Kung may pagkakamali... Wala kang pagkakamali. Handa akong gawin ang lahat. Wala na tayong dapat gawin para magpatuloy pa tayo. Nakapag-desisyon ako. Hindi ako papayag. At hindi na yun magbabago. Huwag, Rhea. Huwag. Bitiwan mo. Huwag kang makipaghiwalay sa akin. Huwag. Kahit na anong gawin mo, makikipaghiwalay ako sa iyo. Huwag. Nakikiusap ako, Rhea. Nagmamakaawa ako. Huwag mong tapusin ang lahat sa atin, please. Huwag. Huwag kang lumuhod sa harap ko. Rhea, hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi ko kaya. Mr. Romantico. I'll be loving you. Dear Mr. Romantico, sa muling pagkakaunawaan at pagbabalikan ni Rhea at ng kanyang ex, unti-unting nanlamig sa akin ang aking ka-live-in. Bagay na labis na ikinasugat ng aking damdamin. Gayunpaman, sinikap ko pa rin isalba ang relasyon namin ni Rhea na unti-unti nang nayayanig. Hanggang tuluyan ang nakipaghiwalay sa akin ang aking kinakasama. Kahit anong pakiusap ko, kahit anong pagmamakaawa ko, umalis pa rin si Rhea. Iniwan pa rin ako. Kahit wala na siya rito sa apartment, kahit saan ko ibaling ang tingin ko sa bahay na ito, parang nakikita ko pa rin si Rhea. At naalala ko ang mga masasayang araw na kasama ko siya. Oh, napakasakit ng ginawa mo sa akin, Rhea. Sobrang sakit. Carlos, kamusta ka na? Okay lang, Elfie. Okay ka ba? Halatang halata ako sa boses mo na parang maiiyak ka. Kaya kita tinawagan. Inaakala kong nakaayos na kayo ng ka-live-in mo. Sinikap kong magkaayos kami ni Rhea. Pero nakipaghiwalay na siya sa akin. Umalis na siya rito sa apartment. Iniwan na niya ako. Sumama na siya sa ibang lalaki. Kinalulungkot ko ang nangyari yan sa'yo, Carlos. Nang maglipin kami, inasahan ko na ang pagsasama namin magiging panghabang buhay. At iyon ang pinagsikapan ko.
lahat para huwag magkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Minahal ko siya. Inasikaso, pinagsilbihan, itinuring kong parang reyna. Pero lahat ng pagsisikap at pagsasakripisyo ko para sa kanya, nawala ng saysay. Nawala rin siya sa buhay ko. Huwag mo masyadong damdamin ang nangyari. Tayo pa akong namatayan ni LP. Carlos, hindi lang naman si Rhea ang maaari mong mahalin at magmahal sa'yo. Hindi ako minahal ni Rhea. Sa panahon ng aming pagsasama, ibang lalaking nasa isip niya, ang nasa puso niya. Nagsama lang siya sa akin para makalimutan ang mga problema niya sa kanyang pamilya. Ginawa lamang niya akong hingahan ng sama ng loob, sandala ng mga pagkakataong kailangan niya ng karamay. Pero iba ang mahal niya. Matatanggap mo rin ang lahat. Ewan ko, Elfie. Matatanggap mo rin ang pagkawala ni Rhea sa buhay mo. Kung sisikapin mong ibaling sa iba ang iyong pagtingin. Dahil ang makagagamot lamang sa sugat ng puso ay ang muling umibig. Rhea. Ha? May sinasabi ka ba, Nick? Sabi ko nakahanda na ang breakfast. At paborito mong ulam ang niluto ko. Mamaya na tayo mag-almusal. Bakit? Di pa ako nagugutom. Malungkot at napapabuntong hininga ka pa. Ano ba iniisip mo? Ha? Wala. Yung totoo. Si Carlos, di ba? Naaawa kasi ako sa kanya. Sabi ko na nga ba eh. Wala siyang pagkakamali sa akin. Wala siyang pagkukulang, pero... Kalimutan mo na siya. Halos 1 taon din kami nagsama. Una akong dumating sa buhay mo. Hindi madaling kalimutan ang mga masasayang araw na kasama ko si Carlos. Sabi lang kalimutan mo na siya eh. Ako na ang kasama mo, Rhea. Ayoko nang marinig sa'yo ang pangalan ni Carlos. Huwag mo na siyang iisipin na babanggitin sa akin. Kung ayaw mong mag-away tayo. Mr. Romantico. I'll be loving you. Hindi ko alam, Mr. Romantico. Sa panahon ng pagkakalayo namin ni Rhea, may mga pagkakataon na naiisip pa rin niya ako. Ang mga masasayang sandali na kami ay magkasama. Rhea. Ate Lina, natatandaan kong sinabi mo sa akin, kung hindi ako maligaya sa buhay ko ngayon, wag ako magtiis. Huwag kong ipagpatuloy na mabuhay sa kalungkutan. Ganun yung sabi mo, ate. Huwag akong patuloy na mabuhay sa kalungkutan. Bakit? Malungkot ka ba ngayon? Ate. Sinunod mo na ang gusto mo. Nakisama ka na sa lalaking sinasabi mong higit na mas matimbang sa'yo. Yun ang inakala ko. Si Nick. Siyang mas matimbang sa akin. Kaya iniwan ko si Carlos. Pero nung matapos ng lahat sa amin, nung magkalayo kami, madalas na siya ang laman ng aking isip. Na inakala ko nung una na naaawa lamang ako sa kanya. Pero natiyak ko sa aking sarili na hindi lang awa ang nadarama ko para kay Carlos. Mahal ko siya. Mahal ko siya kaysa kay Nick. Rhea. Ate, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi
Hindi kita didiktahan kung sino kina Nick at Carlos ang pipilin mo. Sundin mo ang itinitibok ng puso mo. At natitiyak ko, wala kang pagsisisihan. Carlos, marami ka nang nainom. Hayaan mo lang ako, Elvie. Gusto ko makalimot. Paano mo malilimot si Rhea? Lagi siyang nasa isip mo. Kung ayaw mo sundin ang payo ko sa'yo. Elvie. Sabi ko naman sa'yo, ibaling mo na sa ibang pagtingin mo sa ex mo. Kalimutan mo na siya. Gusto kitang sundin. Pero hindi ko magawa. Hindi ko makayang burahin si Rhea sa isip ko. Sa puso ko. Si Rhea talagang mahal ko. Si Rhea. Rhea! Siya na lang bang importante sa'yo? Kahit wala na kayo? Hindi mo na mabibigyan ng halaga ang kapakanan mo? Ang damdamin ko. Elvie. Hindi ka lang kaibigan para sa akin, Carlos. Kaya kapag nalulungkot ka, kapag namumroblema ka, kapag naghihirap ang kalooban mo, ako higit na nasasaktan. Dahil mahal kita. I'm sorry, Elvie. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Hindi nahihigit patawan. Ba, Carlos? Ano po, tay? Kawang ka ng Diyos, anak. Matatanggap niyo pa ba ako? Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo. Salamat po, tay. Halika, pasok ka. Pasok. Maraming salamat po. Welcome pa rin ako sa bahay na ito. Kahit matagal akong hindi nakapunta rito. At matagal po akong hindi nakatulong sa inyo. Wala kang iintindihin sa akin at sa mga kapatid mo. Ang mahalaga, nagbalik ka. Wala na po kami na Rhea. Nabalitaan ko ang iniwan ka niya. Tay. Oy, anak, huwag mo masyadong dibdibin ang pagkawala sa buhay mo ng babaeng yun. Narito ako. Kaming mga kapamilya mo. Hindi kami mawawala sa iyo. Nasanay na po akong kasama si Rhea. At pinangarap ko pong makasama siya habang buhay. Pero sa isang iglap, parang bulang naglahong lahat ng magaganda kong pangarap para sa aming dalawa. Matatanggap mo rin ang lahat, Carlos. Ang kirot ng kalooban mo'y unti-unti ring mapapawi. At balang araw, ang maalala mo na lang ay ang saya tamis ng magmahal at mahalin. Kahit sa maikling panahon. Sa kabila po ng lahat, umaasa pa rin ako, Itay. Magkakabalikan pa rin po kami ni Rhea. Magbabalik pa rin po siya sa akin. Dahil kahit paulit-ulit ko pong iniisip at sinasabi sa sarili ko na ayoko na sa kanya, sinisigaw pa rin po ng puso ko na mahal ko siya. Mahal na mahal ko pa rin po si Rhea. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ko magawang dayain ang puso ko. Sa kabila ng lahat, si Rhea at walang iba ang isinisigaw ng aking damdamin. Rhea? Nick? Bakit ka nag-iimpake ng mga damit mo? Habang wala ka dito sa bahay, tinimbang kong mabuti ang damdamin ko para sa'yo at kay Carlos. Rhea? Kailangan na nating maghiwalay.
akong mahal mo. Yun ang akala ko. Kaya iniwan ko si Carlos at sumama sa'yo. Pero habang nagtatagal ang pagsasama natin, lalo akong nananabik. Lalo akong nangungulila sa pagmamahal. Pagmamahal na hindi yung pinadarama mo sa akin, kundi ang pagmamahal na nagmumula kay Carlos. Nick, hindi magiging makatarungan para magpatuloy pa ako ng pakikisama sa iyo. Ganong may ibang higit na matimbang sa puso ko. Kaya iiwan na kita. Babalik na ako kay Carlos. Sa park na ito, dito ko unang nakita at nakilala si Rhea. Mahal na mahal pa rin kita, Rhea. Kahit iniwan mo na ako. Gabi na pala. Makauwi na nga. Ay, naku, sorry. Dapat mag-sorry kasi akong bumangga sa likuran mo. Rhea? Carlos. Parito ako sa park kasi gusto kong alalahanin na dito kami unang nagkakilala ng lalaking tunay kong minamahal. Rhea? I'm sorry, Carlos. Labis ko nasaktan ang damdamin mo. Pero kung ako ang nakasugat sa puso mo, ako rin ang gagamot sa naging sugat ng iyong damdamin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ka pa nagkakasala. Pinatawad na kita. Ganyan kita kamahal, Rhea. At mahal din kita, Carlos. Higit pa sa pagmamahal na nadama ko sa iba. Kaya nagbabalik ako sa iyo. Kung may nalalabi ka pang pagtingin sa akin. Kailanman, hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo sa kabila ng lahat. Salamat. Wala nang makapaghihiwalay sa atin, Rhea. Pakakasal na tayo. Oo, Carlos. Pakakasal na tayo para magkasama na tayo habang buhay. Mr. Romántico. Sa kabila ng maitim na ulap na lumambong sa pagmamahala namin ni Rhea, muling sumilay sa aming buhay ang bukang liwayway, Mr. Romántico. Ngayon, maligaya kaming nagsasama ni Rhea bilang tunay na mag-asawa, kapiling ang dalawa naming anak. At sana, kinapulutan ng aral ang aming kasaysayan. Lubos na gumagalang, Carlos. Ang mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino, sa direksyon ni Alan Ortega. Uli ko po kayong inaanyayahan pakinggan ang mga susunod pang pagtatampo ng ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romántico.